Bago ang lahat, luma muna. 9 games winning streak na ang Houston Rockets na ang notable teams na tinalo nila doon, Sacramento at Cleveland. Lamang na lang ng 1.5 games sa kanila ang Golden State dahil nasa kanila pa ang tiebreaker. Magtatapat ulit ang dalawang teams na yon. Sa last 11 games ng Houston, kailangan nilang lumagpas ng isang panalo kontra sa number 10. Kung pagbabasihan kung sino ang mas may mahirap na schedule, ang Golden State meron 12 games, 8 games doon manggagaling sa road. Sa 8 na yon, 5 yung top game base sa ranking kumpara sa kanila. Sabi nga ni Draymond Green, wala naman silang pakialam sa Houston. Kaso nga lang sa nakaraan 2 season, merong isang team doon ang humataw bago matapos yung regular season at nakasteal pa ng pwesto sa play-ins at playoffs. Ito yung New Orleans noong 2022 at 2023. Ng 2022 season, nakapasok sila sa playoffs noon dahil sa winning streak nila nung later part. Natalo pa nila noon ang Clippers para makakuha ng spot sa playoffs. Ng 2023, nakapag-play-ins pa noon ng New Orleans dahil sa 9-3 record nila sa last 12 games. Last season din, yung OKC, nasa losing streak sila noon bago matapos yung regular season, kaso yung Dallas nasa losing streak din, kaya sila yung nakapasok noon sa play-ins. Ito kaya yung pangatlong sunod na taon na merong nasa below top 10 na bigla na lang nakasingit pa dito sa play-in tournament at baka makasulot pa ng playoff spot. Na dapat bang mag-alala doon si Draymond Green at yung Golden State na kapag hindi sila nakapasok sa playoffs ngayon kahit play-ins, pwedeng mag-iba yung lineup nila next season, particular sa free agent or mag-improve kaya yung mga rookies nila sa susunod na taon. Ang Houston, merong 1 game disadvantage. 11 games na lang kasi natitira sa kanila. Sa 11, sabihin na lang natin 3 doon ang winnables. 4 ang 50-50 chances dahil nasa home court nila, kasama pa doon ang Golden State game. Yung Dallas, 2 beses pa nila makakatapat. So hindi sila basta-basta magpapabaya doon. Ang team naman na may control ng seeding sa play-ins at playoffs ay OKC. Next game ng Rockets yun. Kapag natalo ang Golden State versus Miami Heat, magkakaroon doon ng conspiracy na yung ibang team nagpapatalo para makaiwas sa isang particular team or merong team na gusto silang ilaglag. Kaya nga kapag last day na ng regular season at meron pa naghahabol, hindi ipinapakita yung mga score kasi merong mga teams ang nanglalaglag ng game. Yung isa pang game ng Rockets versus Minnesota, may control din sila sa play-ins nun. So hindi ko naman sinasabing talo agad doon ng Golden State at yung OKC. Ang sinasabi ko lang, merong mga fans na nakakapansin doon. Depende na lang kasi kung anong matchup ang meron. 2 panalo na lang ang kailangan ng Minnesota at OKC, pasok na sila sa top 6. Seeding na lang yung hahabulin nila doon. At kung sa theory, ang OKC at Minnesota, hindi nila gugustuhin na maging number 2 or number 3 dahil ang projected doon magtatapat agad sila sa second round. Pero saka na lang yan, sa April na lang. Malalayo ako masyado eh. Projected na 5 out of 11 games ang pwede makuhang panalo ng Houston. So walang Alperen Sengun sa Houston ngayon pero andyan naman si Jalen Green. Yung 2 players na yon ang pamimilian kasi ng Houston kung sino ang bibigyan ng max contract. Hindi ko talaga sigurado kung pwedeng bigyan ng sabay sa parehong taon yung 2 player ng max contract. Saka mukhang inspirado lalo si Jalen Green. 2 na di umano ang pwedeng panggilas. Mula October hanggang February, si Green ay merong 17 points, 5 rebounds, 3 assists, 40% sa field at 31% sa 3-point area. Since March, si Jalen Green merong 27 points, 5 rebounds, 3 assists, 49% sa field at 40% sa 3-point area. Almost 4 3-point shot per game ang ginagawa ni Green noon. Bukod sa kanya, merong isang player pa ang tumaas ang average, ang rookie na si Amen Thompson. 7 points at 5 rebounds per game bago dumating yung March. Ngayon naman, nasa 12 points at 7 rebounds per game na siya. Kung dapat bang mag-alala ang Golden State at si Draymond Green sa Houston Rockets, actually sinagot na to ni Draymond Green, pinahaba ko lang. Ayon mismo sa kanya, kung natatalo sila, kailangan din nilang manalo at makaagaw ng isang game na supposedly matatalo sila doon. Or sabihin na lang natin na makasteal sila ng panalo sa remaining games. Sa side naman ng Rockets, mas malaki kasi ang makukuha ni Green kapag nagawa niyang maiangat ang Houston hanggang play-ins. Makakakuha ulit siya ng tiwala mula sa management para bigyan siya ng supermax, mali pala max contract.